Ako po si Juliana Zara Paybay Kabang. At ikukwento ko po sa inyo ngayon yung summary ng story ni Ruth sa Bible. So sisimulan at the end ng ating kwento, meron tayong 3 main points na kung saan ito yung lesson sa atin ni Lord. So sisimulan ko po yung kwento sa meron po dalawang asawa sa Bethlehem sa Judah. Ang pangalan ko nila ay Naomi at Elimelech. So nung nagkaroon po ng tagutom doon sa kanilang lugar, napag-desisyonan po nilang mag-asawa na pumunta po sa Moab. At doon po muna manirahan kasama po yung dalawa nilang anak na si Malon at si Belion. Nung nakalipat na sila doon, makalipas ang ilang panahon lang, namatay yung asawa ni Naomi na si Elimelech. So naiwang byuda si Naomi. At nakapangasawa po ng dalawang Moabita yung anak nila na ang pangalan po ay Orpah at Ruth. So pagkalipas din po ng 10 taon, namatay yung dalawang anak ni Naomi. So naiwan din byuda yung dalawang Moabita. So doon, nakaranas po ng matinding kapighatian si Naomi sa buhay niya. Fast forward po, nung nabalitaan ni Naomi na pinagpala ulit ni Lord or ng masaganang ani yung kanilang lugar, napag-desisyonan po ulit nila na bumalik doon kasama yung dalawang manugang niya. Pero sa daan pa lang, sinabi niya doon sa dalawang manugang niya na bumalik na kayo sa pamilya niyo, sabi niya na wala na akong may bibigay na anak, sabi sa inyo na pwede nilang mapangasawa. At sinabi nila kay Naomi na sasama po kami sa inyo, sabi ng dalawang manugang. Pero sabi ulit ni Naomi na walang-wala na ako may bibigay sa inyo, kaya bumalik na kayo sa mga magulang niyo sa dati niyong pamilya, sabi niya. Pero kaya si Orpah, umiyak siya, yumakap doon sa biyanan niya at umalis na. Pero merong isang naiwan kay Naomi na nanatili talaga sa kanya at hindi siya iniwan talaga na mag-isa, which is si Ruth. Hindi niya iniwan si Naomi kahit na alam niya na walang-wala na siya. So, fast forward po ulit, nung nakabalik na si Naomi at si Ruth sa Bethlehem, sinalubong sila ng mga babae, sinabi nila na, andyan na si Naomi, sabi nila, kasama niya yung manugang niya, sabi nila. Pero sabi ni Naomi sa kanila na, huwag niyo na akong tawagin Naomi, tawagin niyo na lang akong Mara, sabi niya, kasi pinabayaan akong magdusa ng Diyos, sabi niya. At yun, magkasama po silang namuhay doon sa Bethlehem sa Judah, silang dalawa ni Ruth at Naomi. Fast forward po ulit, isang araw nagpaalam po si Ruth na pupunta siya sa isang bukid. Tapos, para mamulot ng mga palay. Tapos, yun, hindi niya alam na yung mapupuntahan ng bukid is bukid ni Boaz. Kung saan, malapit nilang kamag-anak. Ayun po. Tapos, nung nakita siya ni Boaz, tinanong niya kung sino yung babae na namumulot ng palay. Tinanong niya doon sa mga manggagawa niya. Tapos sinabi ng mga manggagawa nila na siya si Ruth. Siya yung Moabitang kasama ni Naomi na nagbalik sa Bethlehem. So ayun, nilapitan siya ni Boaz at kinausap na doon na siya mamulot ng mga palay at huwag magpumunta sa ibang bukid. Ayun, patuloy na naging mabuti si Boaz kay Ruth. At meron din yung time na inanyayahan niya na kasama nilang kumain si Ruth, kasama yung mga manggagawa niya. So, nung umuwi na si Ruth, kunento niya lahat kung paano naging mabuti si Boaz sa kanya. Tapos, sinabi ni Naomi sa kanya na malapit nilang kamag-anak si Boaz. At nung sinabi niya na malapit nilang kamag-anak, siya yung may responsibilidad na
pupupin at parang siya yung may responsibilidad na akuin yung naiwan ng kanyang kamag-anak. Kaya sinabi po ni Naomi kay Ruth na sinabi po si Naomi kay Ruth na kailangan niyang gawin para masabi niya kay Boaz na gusto niyang mapangasawa. So sinabi ni Naomi sa kanya na humiga siya sa paanan ni Boaz. Kasi ibig sabihin po nung paghiga ng babae sa paanan ng lalaki, parang pinapahiwatig na po na siya yung gusto niyang maging asawa. So yun po, nagulat si Boaz nung pagkagising niya dahil may nakita siyang nakahiga sa paanan niya. At sabi niya na nagpakilala si Ruth na ako po si Ruth, sabi niya na meron po kayong tungkulin na parang kalingain at pakasalan ako, sabi niya. Tapos yun, sabi ni Boaz sa kanya na huwag kang mag-alala, sabi niya. Kakausapin ko muna yung mas malapit na kamag-anak para siya yung parang bibili nung ibibentang lupain nila Naomi. So, kinausap ni Boaz yung mas malapit nilang kamag-anak. Tapos, sabi niya na kapag binili niya yung bukid, kasama doon yung pakakasalan po ni Ruth. Pero sabi nung malapit na kamag-anak, ikaw na ang bumili, sabi niya kay Boaz. So sinabi ni Boaz na siya na yung bibili, kaya hinubad niya yung sandalyas niya para may pakita yung kasunduan nilang dalawa. At yun po, pagkatapos ng pag-uusap nila, pinakasalan ni Boaz si Ruth. So ayun po, doon po nagtatapos ang kwento. So meron po tayong 3 main points doon sa kwento na yun. So number 1 po is sino sa mga manugang ni Naomi ang nanatiling tapat sa kanya at hindi siya iniwang mag-isa. So makikita po natin ang kasagutan sa Ruth chapter 1 verse 16. Sumagot si Ruth, "Wag po ninyong hilingin iwanan ko kayo. Hayaan ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pupunta, doon din ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos." So doon pa lang po sa word ni Ruth na yun, na ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos, yung faith na po yun, yung pananampalataya po niya na nakuha niya kay Naomi. So pinapakita po dito na hindi lang po ito pagmamahal sa manugang, kundi para sa ating po mga magulang din. Ito po ay nagpapakita na tulad po ni Ruth, hindi niya tinignan yung situation ni Naomi na kahit walang-wala na siya, pero ang ginawa niya is kumapit siya doon sa kanyang pananampalataya. Ganun din po sa atin. Like for example po, sa ating mga magulang, huwag po natin titignan kung for example po, ganito lang yung trabaho ng mga magulang ko, baka hindi nila ako kayang pag-aralin, gano'n. Huwag natin titignan yung gano'n. Mas panghawakan po natin yung faith natin kasi po, ang mga magulang po natin yung gagamitin po ng Diyos para po tulungan po tayo na makarating doon sa plano po ng Diyos sa atin. Kaya tulad ni Ruth, yung pagpapakita po ng pagmamahal ni Ruth sa kanyang biyanan kahit na hindi niya yung magulang, gano'n din po sa atin. Mahalin po natin yung ating po mga magulang at lagi po natin silang ipinalangin. So number 2 po, number 2 po, anong pangalan ang ipinalit ni Naomi noong siya'y tumanas ng matinding kasawian? Makikita po natin ang sagot sa Ruth chapter 1 verse 20. Sumagot naman si Naomi, "Huwag na ninyo akong tawagin Naomi. Tawagin ninyo akong Mara sapagkat ako pinabayaang magdusa ng makapangyarihang Diyos." So dito po, pinapakita dito sa kwento na si Naomi, gumawa siya ng sariling decision niya. Nag-decide siya na palitan yung sarili ng pangalan, pero hindi po yun inalaw ni Lord. So, gano'n din po sa atin. Lesson po sa atin na huwag po tayo magdidesisyon ng sa sarili lang po natin. Pinapakita po dito na hindi porke
example po, hindi ko nagagawin to kasi pinabayaan naman ako ng Diyos. Huwag po natin iisipin na pinababayaan po tayo ng Diyos kasi palagi po andyan si Lord na sumasagot po sa ating mga prayer. Ganun po, huwag po natin iisipin na hindi niya tayo naririnig kasi palagi po andyan ang Diyos. At siya po yung tutulong sa atin na malagpasan yung problema na kinakaharap natin sa buhay. Kaya wag po na, di ba minsan po kapag humaharap tayo sa mga problema, iniisip natin parang down na, wag po natin iisipin masyado yung mga problema po. Lagi po tayong lumapit sa Diyos kasi lagi na po tayong naririnig. At mas maging obedient lang or sumunod lang tayo sa Diyos, lagi na po tayo magkikinggan. Dahil na ang dami-dami pong distractions sa paligid natin, piliin po natin na sumunod sa Kanya. Ito po. Number 3 po, sino ang malapit na kamag-anak ang nakilala ni Ruth? So, makikita po natin ito sa Ruth chapter 2 verse 8. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, "Anak, huwag ka na pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae." So, pinapakita ko dito sa kwento na to na nagsilbi pong blessing si Boaz sa buhay po ni Ruth at Naomi. Kasi siya yung umako ng responsibilidad ng namatay niyang kamag-anak na si Malon. So, pinsan niya yon. So, inilid si Ruth kay Boaz. Pareho po sa atin. Minsan po magpapadala po ng tao si Lord para po matulungan tayo sa mga problema or sa mga sitwasyon na kinakaharap natin na minsan po akala natin wala na or minsan po akala natin na hindi na natin malalampasan. So, lagi po natin tatandaan na may purpose po si Lord kung bakit hinahayaan po niya na pagdaanan natin yung mga hirap, yung mga kapighatian kasi meron po siyang purpose kung bakit niya po pinaparanas sa atin yan. Kasi gusto ni Lord na mas tumaling tayo sa Kanya. So, ayun po, bilang conclusion po, lagi po natin iisipin or lagi natin panghawakan yung pananampalataya po natin sa Diyos. Kahit na ano pong hirap yung pagdaanan po natin, huwag po tayong sumuko dahil palagi po nandiyan ang Diyos. So, lahat po ng papuri ay sa Diyos po lamang.